Hindi lahat ng sekreto tungkol sa iyo ay nakikita sa iyong zodiac sign. The stars have a secret, and tonight, one forgotten legend rises from the depths of the ancient world. Maraming tao ang alam lang nila ay Aquarius ako, Leo ako, pero ang totoo, ang iyong natal chart ay parang blueprint ng iyong pagkatao. Dito nakikita ang iyong natural na talento, emotional patterns, paraan ng pag-ibig, career path, at maging ang mga life lessons na paulit-ulit mong pinagdadaanan. At ngayon sa video na to, aalamin natin ang ilan sa mga pinakamalalim na sekreto na maaaring nakatago sa iyong birth chart. Hindi lang sun sign ang nagde-define sa'yo. At halimbawa dito, Gemini ang iyong sun sign, no? Maraming nagsasabi na madaldal ka, curious ka. Pero paano kung Scorpio rising ka? Iba ang unang impresyon ng tao sa'yo. Maaari kang magmukhang seryoso, tahimik at observant kahit palabiro ka kapag komportable ka na. At kung ang moon mo naman ay nasa Capricorn, maaaring hindi ka agad nagpapakita ng emosyon kahit napakalalim ng nararamdaman mo. Ibig sabihin, may iba't ibang layer ang personality ng bawat tao. Hindi rin sapat na malaman kung anong sign ang isang planeta. Mas mahalaga rin kung saang house ito nakapwesto. Halimbawa, parehong may Venus in Taurus ang dalawang tao, pero ang isa ay nasa second house at ang isa naman ay nasa 11th house. Kung nasa second house, maaring mas pinakamahalagang financial security at stable relationship. Samantalang ang nasa 11th house naman, maaring matagpuan ng pag-ibig sa pamamagitan ng friendship, community o shared goals. Magkapareho ang sign pero magkaiba ang kwento. Isa sa pinaka-misunderstood na planeta ay si Saturn. Kapag nakita ito sa birth chart, marami agad ang natatakot. Pero sa astrology, si Saturn ay hindi dumating para hadlangan ka. Dumating siya para turuan kang maging matatag, mga ganun. Halimbawa, kung Saturn mo ay nasa second house, maaring nung bata ka ay natuto kang maging maingat sa pera. Posibleng mabagal ang financial progress kumpara sa iba. Pero habang tumatagal, nagiging mas responsible at mas mahusay kang humawak ng resources. Hindi ito sumpa. Isa itong long-term lesson. Kapag malakas si Pluto sa iyong chart, karaniwang dumadaan ang isang tao sa maraming pagbabago sa buhay. Maaring ilang beses kang nagsimula ulit, nagpalit ng career, nagbago ng identity, nakaalis sa toxic environment. At bawat pagtatapos ay naging simula ng panibagong chapter. Sa astrology, si Pluto ay simbolo ng transformation. Hindi niya kinukuha ang isang bagay para parusahan ka. Minsan inaalis niya ang hindi na nagsisilbi upang magkaroon ng espasyo para sa mas angkop na direksyon. Isa sa pinaka-importanting placement sa natal chart ay ang North Node. Hindi ito nagsasabi kung ano ang nangyayari or mangyayari, bagkus ipinapakita nito ang direksyon kung saan ka inaanyayahang lumago. Halimbawa, kung ang North Node mo ay nasa Pisces, maaring natural kang mahilig magplano at kontrolin ng lahat. Ngunit habang tumatagal, natututo kang magtiwala sa proseso, maging mas creative at mas compassionate sa sarili at sa iba. Ito ang klase ng growth na hindi nangyayari overnight. Unti-unti itong nagde-develop habang dumaraan ka sa iba't ibang karanasan. Ang natal chart ay hindi checklist ng maganda o masamang kapalaran. Isa ito sa mapa ng iyong mga potensyal, lakas, hamon, at pagkakataong matuto. Walang placement ang otomatikong nagsasabing magiging matagumpay ka o mabibigo ang isang tao. Kung paano mo ginagamit ang iyong mga kakayahan, kung paano ka tumutugon sa mga karanasan, at kung paano ka patuloy na lumalago.
Yan ang tunay na bumubuo ng kwento. Kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo, subukang pag-aralan ang iyong buong birth chart. Hindi lang yung sun sign. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng astrology content, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalim ngunit madaling maintindihang gabay tungkol sa natal charts, planetary placements at astrology. Or PM for chart decoding.